together. Dance and sing, make your praises louder. Put those hands together. Shout out, I belong to God. 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 You and me are His sons and daughters. We are His forever. Family, we are bound together by His love. Remember, shout out, we belong to God. 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 We will lift our hands, we will jump high to praise the one who gave us life. We will spin around and look for someone. Give a high five and sing along. Shout out, we belong to God. Shout out, we belong to God. Shout out. Gandang araw mga bata! Bago tayo magsimula, magpapakilala muna ako sa inyo pero ang alam ko, kilala na nila ako. Ako si Teacher Chris. Okay, so dati na akong nagtuturo ng Sunday School at ako din ay nagtuturo ng Grade 1 pupil sa Tomas Earnshaw, sa paaralang Tomas Earnshaw. Okay, so ang ating pong tema sa umagang ito ay regalo ng Pasko. At ang topic po natin, ang regalo ko sa Panginoong Jesus, na masusumpungan natin ang teksto sa Mateo chapter 2 verses 1 to 12. Okay, so muli, kumusta na kayo mga bata? Ilang tulog na lang, Pasko na. Marahil ay excited na kayo sapagkat mamimili na naman sila mama at papa ng mga bagong damit, maraming pagkain, maraming regalo, at higit sa lahat, muling magkakasama-sama ang buong pamilya. Subalit, ang pinaka-importante sa lahat ay ang Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ang dahilan kung bakit meron tayong pinagdiriwang na Pasko. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus ang ating tagapagligtas. Naalala niyo pa ba yung itinuro ng pastora tungkol sa mga pastol na pinagpahayagan ng isang anghel upang ibalita sa kanila na ipinanganak na ang Kristo? Ang ating Panginoon at tagapagligtas na magdudulot sa atin ng malaking kagalakan. Kaya naman, pinuntahan ng mga pastol ang lugar ng sinabi ng anghel at doon nga nila nakita ang bagong silang na si Jesus. Dahil doon, sila ay nagpuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Hindi lang ang mga pastol ang bumisita sa Panginoong Jesus upang magbigay ng pagkilala, paggalang at pagsamba. Dinalaw din siya ng mga pantas. Upang lubos nating maunawaan, basahin natin ang teksto mula sa Mateo chapter 2 verses 1 to 12. Sabi dito, Mateo 2 verse 1, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem, kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Verse 5, tumugot sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Verse 6, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mapatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ipinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, hanapin ninyong mabuti ang sanggol.
Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bili ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat na kinaroroonan ng bata. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila ang kanyang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Okay, so, ang sabi sa talataan, sa panahon ni Haring Herodes, isinilang ang Panginoong Jesus nang mabalitaan ito ng mga pantas mula sa silangan. Sila ay nagpunta sa Jerusalem upang hanapin ang Panginoong Jesus. Kapag sinabing pantas, ang ibig sabihin nito ay wise men o matatalinong tao. Hindi sila tatlong hari at walang binanggit kung ilan ang pantas na bumisita sa Panginoong Jesus. Nagtanong-tanong sila sa Jerusalem at nilaman nila na sa Bethlehem, Judea, ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. Pero bago sila magpunta, pinatawag muna sila ni Haring Herodes upang kausapin sapagkat meron siyang masamang balak sa Panginoong Jesus. Ang sabi sa kanila ni Herodes, kapag natagpuan nyo na, bumalik kayo sa akin upang ako man ay makasamba sa kanya. Pero ang totoo, gusto niyang ipapatay ang Panginoong Jesus dahil naisip niya baka ito ang pumalit sa kanyang trono. Bumalik sa mga pantas at pagdating sa lugar, nakita nila ang Panginoong Jesus. Kaya naman ganon na lamang ang kanilang kagalakan. Nagpatira pa o lumuhod sila at sumamba sa Panginoong Jesus. Mas matatanda ang mga pantas kaysa kay Jesus. Pero lumuhod sila sa harapan nito at sinamba nila ang Panginoong Jesus. Kasi nga, kinikilala nilang hari ang Panginoong Jesus. Pagkatapos nun, naghandog sila ng regalo sa Panginoong Jesus. Ginto, kamanyang at mira. Ang ginto ay sumisimbolo sa pagkilala nila sa Panginoong Jesus bilang hari. Ang kamanyang naman ay sumisimbolo sa Panginoong Jesus bilang mabangong handog sa Diyos at ang mira ay sumisimbolo naman sa mga hirap at pagdurusa na mararanasan ng Panginoong Jesus sa buhay na ito hanggang sa kanyang kamatayan. So, ano ang nakuha nating aral sa ating pinag-aralan sa umagang ito? Sabi nga dito, kahit malayo ang lugar ng mga pantas sa kinaroroonan ng Panginoong Jesus, sila ay nagpunta sa Bethlehem, Judea para kilalanin at sambahin si Jesus bilang hari. Hindi naging hadlang sa kanila yung malayong lugar dahil ang nais nila ay sambahin ang ating Panginoong Jesus bilang hari. So dapat din natin purihin, sambahin, dakilain at pasalamatan ang ating Panginoong Jesus sapagkat siya ay Diyos. Dahil siya ay hari at Diyos, dapat din natin siyang regaluhan. Katulad ng ginawa ng mga pantas. Naghandog sila ng ginto, kamanyang at mira. Wala tayong ginto, kamanyang at mira, pero meron pa rin tayong maihahandog sa Panginoong Jesus. Ano-ano ba ang maaari nating ihandog sa ating Panginoong Jesus? Una, ang ating buhay. Sa pamamagitan ng isang uri ng buhay at pamumuhay na nakalulugod sa Diyos, katulad ng buhay at pamumuhay ni Maria. Magagawa natin yon sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos at sa kalooban niya para sa ating buhay. Pangalawa, sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoong Jesus, anuman ang talent o kakayanan natin ay pwede natin gamitin upang siya ay mapaglingkuran natin. Halimbawa, pagkanta para awitan at papurihan ang Diyos. Diba? Madalas kapag may occasion tayo dito sa church, kumakanta kayo.
Pagsasayaw para ipahayag ang talentong ibinigay sa iyo ng Diyos. So, nung nakaraan lang, sumayaw kayo, no? Nung Thanksgiving Sunday natin. Nakita ko ang gagaling ninyong sumayaw. Kaya yan ay isang handog o isang regalo sa ating Panginoong Hesus. Pagbabahagi ng kanyang mga salita sa mga kaibigan at mga kalaro ninyo. Okay, so naibabahagi ba natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga kalaro o mga kaibigan? So maraming paraan para mahandugan natin ang Diyos na magbibigay sa Kanya ng kagalakan at kaluhuran. Okay, so bilang pagtatapos, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng espesyal na regalo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. At sa Paskong ito, tayo naman ang magre-regalo sa Kanya upang pasalamatan at sambahin Siya. Okay, nagustuhan niyo ba ang ating aralin sa umagang ito? So bago yan, tayo ay mananalangin. Okay, so magbahandog tayo ng isang panalangin pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa pagbibigay niya sa atin sa Panginoong Hesus upang maging ating Panginoon at tagapagligtas. Samahan niyo ako manalangin. Iyon po natin ang ating ulo. Ipikit ang mata, tayo mananalangin sa Diyos. Aming Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, na binigay niyo po sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami po ay maligtas. Maraming salamat din po, Lord God, sa buhay na nararanasan po namin dahil sa pagbibigay niyo po sa buhay ng iyong anak. Kami po ay patuloy na lumalapit, humihingi ng tawad sa mga bagay na aming nagagawa, mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo, sa iyo, Panginoong Hesus. Patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming puso upang patuloy po kami na makalapit sa iyo, Panginoon. Ganon din po, dinadalangin ko rin po sa iyo ang mga batang ito. Patuloy mo po silang bigyan ng karunungan, kalakasan, ingatan at tulungan mo po na maging mabuting bata hanggang sa kanilang paglaki. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Muli, magandang umaga mga bata. Ngayon naman, gagawa tayo ng artwork. Okay, naalala niyo ba yung tema natin? Ang tema natin ay regalo ng Pasko. At ang topic natin ay ang regalo ko sa Panginoong Hesus. Okay, kapag naiisip niyo ang regalo, ang Pasko, ano ang unang pumapasok sa isip niyo? Di ba ang regalo? Dahil ngayon, pandemic, mahirap pumunta sa mall, di ba? Sino nakapunta sa inyo sa mall? Wala pa. Dahil bawal pa ang mga batang katulad nyo. Kaya ang gagawin natin, kahit hindi kayo pumunta sa mall, ay gagawa tayo ng regalo. Okay. So, nakikita nyo ba ito? So, gagawin natin ito, no? At hindi naman kinakailangan dahil mga bata pa kayo, wala pa kayong pambili ng regalo, maaari nating iregalo. Ano maaari nating iregalo sa ating Panginoong Hesus? Okay, di ba? Sabi kanina, maaari nating iregalo ang ating kakayanan, katulad ng pag-awit, ng pagsayaw. Ngayon naman, ay gagawa tayo ng isang lalagyan na regalo, okay, or isang regalo, at dito natin ilalagay ang mga nais nyong ibigay sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagsulat ng mga nais ninyo na ibigay sa ating Panginoong Hesus. So, ito ang ating kakailanganin, colored paper or art paper. So, pwede rin ang mga gift wrapper kung meron kayo. So, ito, ribbon, scissor, mga ball pen, scotch tape, glue, gift tag, at saka yung maliliit na papel. Okay, so handa na ba kayo? Nandiyan na ba ang mga gamit ninyo? So, ang una natin gagawin ay dahil alam ko po marami dito ang girls, ito muna ang gagawin natin sa pambabae, no? So, kukuha ako dito ng kulay pink. Okay? So, eto, sisimulan natin. Kita nyo to, isang buong art paper or ang tawag natin dito ay,
So, colored paper. So, okay, makakabili tayo niyan sa mga bookstore, meron din sa mga tindahan, or kung wala, gift wrapper ang gamitin ninyo. So, sisimula na ako. So, ang gagawin ko muna dito, sabi ko muna ito, no? Okay. Ito. So, ang gagawin ko, itutupi ko ito ng pantay. So, dapat ay dikit ng konti. Hindi masyadong malaki kasi masyadong liliit yung ating papel o magiging yung gagawin nating regalo. So, ang gagawin natin, pantay yung magkakabilang gilid. Okay? So, yan. Tutupi ko. Dapat i-fold natin maigi para nakalapat siya. Okay? So, ayan. So, ayan. Oh, so, merong dapat na ididikit. So, lalagyan ko ng glue. Lagyan natin ng glue. Okay. Okay. Kung masyadong madami ang glue kasi lalambot yung papel, madaling mapunit. So, ayan. Pinagdikit ko. Dikit natin. Okay. Ayan. Dikit siya. Tapos, i-fold naman natin dito sa ibaba. So, dapat medyo malapad. Kung ganito, so, 3 finger, no? Ayan. So, ganyan susukatin ko na ganyan. Ganyan kalapad siya. Tapos, tutupi ko. Okay? Tutupi na maigi. Okay. And then, gagawin natin ganito para mayroon tayong sukat. Fold ulit natin na ganyan. So, nakita nyo? Pinold ko na ganyan. Tapos, ibubukas ko. Okay? Kita? Yan natin gagawin. Okay. Muli, fold ko ulit siya. Fold lang tayo ng fold. Yan. At pantay-pantay. So, na-fold ko na. Fold natin maigi para hindi naka-awang. Okay. Lalagyan ko naman ngayon ng glue. So, dito lang sa gilid muna ilalagyan ng glue para hindi didikit dun sa loob. Okay. So, dito lang muna. Okay. Dikit natin maigi. And then, dito naman sa kabila, didikit natin yung lahat ng gilid. Yung sa kabila, hindi ko dinikit yung dalawang gilid lang yung dinikit ko, ha. Eto naman. Okay. So, ayan. So, ayan. Buo na ang ating paper bag. Okay. So, para makuha natin yung gilid, itutupi uli natin sa magkabilang gilid. Okay. Tupilan natin. Tupilan natin. Yun, no, sa may corner. So, dapat nakatama dun sa corner para pantay. Okay? So, ayan. So, ang gagawin ko, ibubukas ko uli para makita natin. Na ang ating paper bag. So, ano ilalagay natin dito sa paper bag? Dahil mga bata, hindi tayo makakapunta sa mall para makabili ng mga bagay-bagay na nais nating iregalo. Ang ibibigay na lang muna natin sa ating Panginoong Jesus ay ang nais nating maging. Ano? So, katulad ninyo ng mga bata, ano ang gagawin ninyo? Anong pwede ninyong ibigay sa ating Panginoong Jesus? Sa pamamagitan ng mga papel na ito, gagawa tayo ng sulat or promise na nais nating ibigay sa ating Panginoon Jesus. Diba sabi nga, yung maayos o yung sa pamamagitan ng isang uri ng buhay at pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. So katulad ninyo, halimbawa kung ako ay isang bata,
ibibigay ko sa Panginoong Jesus at isusulat ko dito sa papel, Dear Jesus, nais ko pong maging isang masunurin at mabait na bata. Okay. So, yan. Nagmamahal. Okay. So, mahal ko ang Diyos, kaya ilalagay ko dito, nagmamahal, Chris. Okay. So, ilalagay ko to. Ito ang aking regalo sa ating Panginoong Jesus. So, diyan ko siya ilalagay sa ating ginawang gift paper o paper bag. So, eto na ang gagawin natin para maging katulad nito. Itupi ng una. Okay? Tapos, balik rin natin yung box o yung paper bag. Ganyan. No? Parang gumagawa lang ng pamaypay. Sinong marunong gumawa ng pamaypay dito? Marunong ba kayong gumawa ng pamaypay? So, ayan. So, 4 or 5 tupi lang ang gagawin natin. Ayan. Okay? So, ayan na. Meron na tayong paper bag or gift bag. Ayan. Pwede pang isang tupi para mas marami yung naka. Ayan. Ito ang ating ginawang gift bag. So, tatalian na natin. Okay. So, ito yun. Talian natin ang kulay. Ha? Ito siya. Okay. Ito, i-ripon natin. Ayan, meron na tayong regalo. Okay? So, pag gusto nyo magregalo, marunong na kayong gumawa ng lagayan ng regalo nyo. Hindi na kinakailangang bumili o hindi na kinakailangang pumila sa mga mall para magpa-gift wrap or para bumili ng regalo. No? So, ayan na ang ating regalo. Okay? So, lalagyan natin syempre ng gift tag. So, bibigyan natin ito kay Papa Jesus or Dear Jesus. Okay. Love or from Chris. So, ayan, meron na akong nagawang regalo. Lagyan natin ng tape. Dikit natin. Okay, so ilagay natin dito. At ayan, meron na tayong regalo. Okay? So, ang gagawin naman natin ay isa. Lagay natin. Ayan na yung ating nagawang regalo. Okay? So, kids, pwede pa rin kayo gumawa ng ibang kung meron pang kayong alam na pwedeng gawin. So, maraming bagay, maraming pwede tayong magawa sa pagbibigay natin ng ating regalo. No? So, ang gagawin naman natin ay eto. Okay, so, kulay blue, yung pang lalaki naman. So, t-shirt naman siya. Ganun pa rin ang gagawin natin. I-fold natin ang ating papel. So, dapat pantay siya. Pantay lamang. Okay? Yung maigi ang gilid. Yan. Lagyan natin ng glue. Okay. Dikit natin. Okay. Dikit na maigi. Tapos, fold natin. Okay. Fold ulit. Para may marking na siya. Okay. Tapos, bukas ko. Uli,
fold natin. Ayan. Fold ulit. Nagdidikit siya doon. Maigi para dumikit. Lalagyan ko ulit ng glue. Dito lang sa dalawang gilid ha, hindi mo na dito lalagyan. Kasi didikit siya sa loob, hindi natin siya maipupukas. Okay, so dito naman sa baba, ito na yung lahat ng gilid, lalagyan na natin para dumikit siya. Yan. Muna natin maigi. Okay. So, pwede rin itong gamitin. Pwede rin kayong gumamit ng gift wrapper, ha? Okay. So, ito. Tupi natin. Tupi ulit dito sa gilid. Okay. Tapos, muli, open natin. Dahan lang kasi basta pa yung glue. Okay. Yan. Meron na tayo uling paper bag. At ang hugis naman niya ay t-shirt. So, gagawin natin paano mag-t-shirt. I-fold natin ng maliit. 2 beses. Yan. So, naka-fold na siya. Ang gagawin natin, gugupit tayo dito. Susukatin natin kung gaano kalapad susukat natin. So, wala pa ako ditong holder. Okay, so di bale, kaya pantayin natin yun, ha? So, gugupit tayo dito. Gugupitin natin. So, yan. Gupit ako. Hindi siya buo ha. Ganyan lang. Ganun din doon sa kabila. So, may ititira tayo doon almost 1 inch. Tapos, yan. So, gagawin natin siyang para siyang collar ng t-shirt or ng polo. So, yan. Diba? So, ayan na siya. Okay. So, mayroon na tayong collar. Diba? T-shirt na siya. So, ang gagawin natin, idikit natin. Dikit siya. Ito ng glue. Okay. Idikit natin siya para collar siya. Pagka lalaki ang bigyan natin ng regalo, so pwede natin itong gamitin, na si papa ninyo, si daddy ninyo, si lolo, ganito ang ibibigay ninyo sa kanila. So, gumawa kayo ng ganito para ganito ang ibibigay ninyo sa kanila, no? Okay. So, garan. Ayan na siya. Diba? So, t-shirt na siya. Lagyan natin ng paste dito sa likod para hindi bumubuka. Ayan. Yan na po ang t-shirt. So, ang gagawin natin, lagyan natin ng kurbata. So, lalagyan natin siya ng kurbata. Para mas madali at pantay, ganito gawin natin. Malapad. Kuwasan natin. Okay. So, ayun na. Yaran. Kurbata na. Papa. O. Yan na siya. Lalagyan ko ng paste. Pero bago ko idikit, lagyan muna natin ng design.
color. Natin guhitan yan para may design. Yan. So, didikit ko. Okay, so ayan na po ating nagawang paper bag na t-shirt. So, meron na tayong pang re-regalo. So, children, kaya nyo yan? Kaya nyo yan, ha? Okay, so pwede natin pwede rin tayong gumamit ng gift wrapper. So, ayan. So, yun. Gagamit kayo ng maliliit na papel. So, hindi natin nalagyan, no? Pero pwede nyong ilagay yung mga nais ninyong sabihin o iregalo sa ating Panginoong Jesus. Dahil ang dahilan ng Pasko ay ang ating Panginoong Jesus. Okay. So, yan natin. So, meron na tayong regalo sa ating Panginoong Jesus. Okay. So, ayan na po. Okay. So, children, nagustuhan nyo ba ang ating ginawa sa umagang ito? Okay, kung nagustuhan nyo, so pwede na kayong kumuha ng inyong mga gamit at gawin na ang regalo at isulat ang mga nais ninyong ibigay na regalo sa ating Panginoong Jesus dahil ang ating Panginoong Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay nagdiriwang ng Pasko. Okay, Merry Christmas sa inyong lahat. Alam! My heart was captured, sin held me captive. Now 'cause of you, God, I'm set free. I feel like dancing, I can't help moving. I got this crazy joy creeping up in me. Oh, let's wake the city up. Oh, when the crowds go home and the heart goes down, we will sing 'cause we're unashamed. Just like Paul and Silas, we're not staying quiet. Whenever we pray, we sing with voices of freedom. We sing with voices of freedom. You give me purpose, you keep your promise. I hear your spirit call to me to be the difference, to live for Jesus.